lahat ng programa, tignan po natin kung sino ang maaapektuhan at dapat sino ang makikinabang. Kapag ako po nabigyan ng pagkakataon, lahat ng yan ilalabas ko talaga. Iban po ako may GPTA na mahabang panahon sa naman magsaysay. Yung sinasabi po na yung libreng wifi, meron doon silang tinayo ng programa, pero hindi po nag-form yung... Talagang kahanga-hanga ang talino at husay ni Mama Ratamundong. Nasagot niya ang lahat ng katanungan ng mga media na walang pag-aalinlangan. Itong presko na inaganap sa isang bahagi ng Kamaynilaan noong kamakailan lang. Walang binabasang script or anong kudigo sa kanyang harapan. Lalo na, wala ding advance question ang nangyari. Actually, medyo late pa nga kaming dumating. Nang dumating kami, ay nakahanda na ang mga media sa isang restaurant. Ito guys, panoorin nyo kung paano sinagot ni Mama Ratamundong ng dire-diretso ang mga katanungan ng mga media. At kahit yung mga media ay napahanga sa husay ni Mama Ratamundong sumagot sa mga katanungan. Na po kayo kasi medyo honest talaga ako. Actually, ako talaga, yes, ako po yung nauna sa mga senior. Makikita niyo naman po sa record dahil 2022 pa lang talagang bumababa na po ako. Ako po yung tumulong sa NCSC or National Commission of Senior Citizen na kung saan nilapitan po ako ng ahensya bilang individual na tumutulong na sana ako po ay makatulong maibaba yung programa ng NCSC para sa mga senior citizen na online registration po nila. So dito po sa Maynila, kasi nung nag-submit ng mga forms yung mga senior, natenga po yan sa OSCA dahil walang OSCA hit sa Maynila. Bakit? Kasi yung in-appoint po niya nila po na ay hindi po senior citizen, so hindi siya qualified maging OSCA head. So napabayaan yung mga senior. Ngayon, ang kailangan po, mairehistro yung mga senior citizen para sila po ay mapabilang sa benepisyo na ibibigay po ng ating mahalang Presidente Bongbong Marcos. So yan po yung ating ginampanan na lahat ng barangay sa Maynila ay binabaan ko po para sa online registration at hindi lang sa Maynila, kung hindi sa karating probinsya pa na nakarating po ako dahil sa request din po ng mga senior citizen. Ako po nag-umpisa dyan, 150,000 pa lang ang nakarehistro online. Pero dahil sa kuskusan ng pagbaba, umabot na po sa 9 million na nakarehistro ng mga senior citizen. Yun po ang malaking achievement na akin pong naibigay para sa mga senior citizen na talaga namang nakita ko po yung paghihirap bilang isang magulang. Ako po isang magulang na rin. So alam ko yung pakiramdam ng isang ina at isang ama na nangangailangan ng tulong sa oras na kailangan ng talaga. So yan po yung ating nagampanan. From there, nakita po ng senior talaga yung paglilingkod. At sila po ang lumapit sa akin. Ako po ay lumapit talaga dito sa nalalapit na halalan bilang mayora po ng Maynila. Eh, paano po yung sasabi ng CSB? Eh, puro senior yung malapit at nagbibigay siya. Medyo malaking... Actually, kung talagang tumutulong siya, dapat noon pa. Sana nakasabay ko na siya noong 2022 kasi as far as party list siya. So dapat sa 2 years na party list siya, na nakaupo siya, bilang nakaupo sa Congress, dapat tumulong na siya. Bakit wala po kung nakasabay? Pero, Mayor, madam, let's face it, kung sino yung nandyan na nagbibigay, yung matatanda tao. Actually, hindi ko po masasabi ng bibigay siya kasi... Pinamimigay mo. Hindi kasi sa Facebook, yung mga pinupuntahan niya mga distrito, namimigay talaga sa mga senior citizens. Si Mayor. Hindi, ako naman, lahat ng binibigay ko galing sa sarili kong bulsa. Dapat lang magbigay siya. Kung sakaling totoong nagbibigay talaga siya, dapat lang siya magbigay kasi nakaupo siya, may budget ng party list every year. So, sa 2 taon na nagpahinga siya, na di siya nagpakita, nasa na yung 2 taon na budget? Ba't ngayon lang niya binaba? Ako po, even before pa, 2022 pa, nagbibigay na ako on my own. Yun na naman rumor kasi hindi ka nakaupo pero nagbibigay. Kasi pera mo yun. Yes, pero ginagastos mo. So, ang akin lang po, bakit ko po yung ginawa? Dahil nakita ko po ang buhay ng tao. Nakita ko po ang sitwasyon ng mga senior citizen. Kung ikaw ay talagang anak na nagmamahal ng magulang, hindi mo matitiis na makita ang senior na nakaiga sa kalsada, na mamatay na dahil lang sa hindi nakainom ng gamot, eh siguro talagang pinagpahala po ako ng Panginoong Diyos na binigyan niya ako ng lakas ng loob, ng hinaya, na dapat bahagi po natin sa iba. Yan po siguro yung kulang na kailangan yung maglilingkod talaga. Hindi po nakagano ng kamay, kundi dapat nakabukas para sa iba. Tapos ilalim kayo ni
Presidente Bongbong Marcos. Yes. Advantage po yun. Advantage kasi Partido Federal po ako, no? Ako ay tumakbo ng huling halalan. And besides, ako po yung kauna-unahan na Partido Federal ng Pilipinas sa buong Maynila, at ako rin po ang una-una at nanindigan kay Presidente para sa kanyang kampanya during that time po na tumatakbo siyang Presidente. Dahil alam naman po natin, baluarte ni Yorme ang Maynila noong panahon na tumakbo siyang Presidente. Magkabit ka lang ng tarpaulin, automatic wala ng budget ng barangay. Pero ang sabi ko po sa sarili ko, bakit niya pagbabawalan? Samantalang lahat tayo may karapatan. Kaya ang ginawa ko po, kahit tanggalin niya yung tarpaulin ko, ibabalik ko ng 10 beses. Ganun po pinaghirapan sa Presidente. At hindi naman ho ako dapat matakot kasi wala naman akong ginagawang masama. Kundi pinaglalaban ko lang yung prinsipyo na alam kong tama para sa mamamayan sa Maynila. Pero Mayora, si Raymond under din BBM. Hindi po, kasi alam ko independent po siyang tumakbo ngayon. Itong nag-file po siya ng candidacy niya. Alam po ninyo sa politika, magulo. Sabi nga nila, magulo dyan, stress ka dyan. Pero hindi ko po tinitingnan yun. Ang tinitingnan ko po rito yung paglilingkuran ko ng taong bayan na nakita ko talagang kawawa at kailangan talagang maglingkod tayo. Katulad po ninyo sa media, kayo po nakakatulong na maibigay yung tamang informasyon. Kami po, dahil kami lumahok dito, kailangan ibigay din namin yung tamang paglilingkod para sa tao. Yun ang po yung akin. Maging transparent tayo, maging totoo tayo doon, mauunawaan talaga natin yung sitwasyon po ng Manila. Tama na po yung pagpapanggap na okay lahat, papakita yung video na may tinulungan, pero after that, pagkatapos po na ng camera, aalis na, iiwanan na. Samantalang hindi po ganon ang Maynila. Ako po, nag-online registration ako from 6 a.m. hanggang 12 midnight. Pinaabot po ako sa lansangan dahil kapag nag-rehistro ka po online, hindi mo lang pwedeng i-rehistro yung senior dahil ang senior maraming tanong yan. Iha, para saan ba ito? Ano ba makukuha namin? Hindi ako naglaba, hindi ako namalansya. So lahat po nang yan pinapaliwanag natin. Hindi natin iniiwanan yung senior dahil hindi ka pwedeng magsabi na pagod ka na. Kailangan pag maglingkod ka, hindi mo pwedeng sabihin yun kasi kailangan tapusin mo talaga yun na umpisahan. Tapos nabanggit nyo nga po na kanina na magulo nga ang politika, tapos kayo po ang dami ng tulungan, and base ngayon, matapang po kayong magsalita, sabi nyo na po, honest kayo. At normal po na yung mga death threats, uso po yun, kayo po ba nakakatanggap na ng death threats? Sa ngayon, wala pa naman po natatanggap. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Pero uso po yan sa mga tumatakbo, sa mga nakapagod. Uso po yan. Siyempre, nandun yung pag-iingat. Nandun lahat yung aking, siyempre, pag-iingat ko ng kasamahan ko rito. Pero so, wala pa naman. At saka ako po yung death threat sa kanila. Sweet life. Pero ito masabi natin, anong reaction mo dito sa babalik ng Maynila si Isko because may pag-uulang si Mayor Hani Capuna sa mga senior. May comment ka. Alam po ninyo, ang comment ko lang dyan. Kung talagang sinasabi nila, may solusyon, ito gagawin dapat, ito dapat ang solusyon, ito dapat ang gagawin natin sa Maynila, upo na kayo, dali na kami na. Dapat iba naman maupuin natin, yung talaga nakitaan din natin. Kasi hindi naman nila bahay lang yung Maynila. Ito po itahanan ng Maynila. Kahit sino po pwede tumulong. Yun lamang po sa akin, nabigyan na sila ng chance. Dapat pinatunayan talaga nila. Naniniwala ka ba na ito magkaaway? Hindi po ako naniniwala. Sa social media, nag-aaway na sila. Sapagkat kung totoo po talaga na sila ay hindi talagang okay, hindi sana po, nabawasan ng konsehal si Hani Capuna, si Mayora, 2 na lang naiwan, dahil kinuha mo ni Yorme yung 4, bakit hindi po nagdagdag si Mayora na kanyang konsehal? Ibig sabihin, isa lang silang dito. Kasi incumbent siya, ba't 2 lang konsehal niya? Kinuha ni Yorme yung 4, ba't hindi siya nagdagdag? Paano kung kinuha? Lumipat po sa kanya. Ito po, nasa kanya na ang partido, yung 4. So, ang tanong po doon, ba't hindi kumuha si Mayora, incumbent siya, ba't hindi niya pinilabas? Hindi siya nagdagdag. Hindi siya nagdagdag. So, ano po ibig sabihin nun? Kahit sino sa kanilang 2, isa lang po. So, paano ako maniniwala na sila po ay hindi magkasunod? Samantalang, lahat naman po ng programa, pinirmahan nila ng sabay. Silang 2 ng panahon. Mayora, aside sa senior citizen, sa mga senior, ano pagbabago ang pangyayari sa Manila?
Unang-una na po dyan, agarang pagsusulong ko po na madagdagan ng benepisyo ng mga senior citizen. Nagawin po itong 2,000 kada buwan. Pangalawa, mabigyan po sila ng recreational center sa bawat distrito sa Maynila na kung saan alam po natin ang mga senior citizen, very active po yan pagdating ng Zumba, meeting, livelihood program. Ito pong recreational center, dito po magkakaroon ng sariling lugar ang mga senior citizen na sila po ay makakagalaw, hindi na magrerenta na kung saan-saan, kung hindi ito na yung magiging wala pong lugar. Kahit sa ilalim ng puno, sumasayaw ang mga senior. Kahit sa kanto po ng kalsada, na siksikan. Ibig ko sabihin, kawawa naman po yung mga magulang natin na kung kailan sila ay nagkaedad, doon pa sila naging kawawa. So, kaya ko po lalagyan yan para maramdaman din ng senior na sila po ay special sa atin, lalo na po sa Manila. Tapos sabi niyo po 2,000 a month. Ngayon Yes. po ba magkano? 500. 500. So gagawin niyo po 2,000. Yes, 2,000. Ano per month po? Per month, yes. Ilan pong butante naman? Alam ko po, as far as I know, nasa 1.2 million na mga registered voters. Ilan po ang senior mo? 200,000 plus. Paano naman? Pero hindi naman lahat kasi bumuboto yung Sa mga Gen Z. 1.2 to 59, anong plano niyo? Alin po? 18 years old Oh, to mga Gen Z 59. people. Syempre, meron po akong programa Sa mga kabataan. Kasi mas marami silang Nandyan po boto. yung maglalagay po ako ng libreng wifi para sa mga estudyante. Wala po. Di ba naglagay na po siya? Meron din sana nakikinabang na rin kami. Di ba ba? Wala po. Ay, kanya po siya. Naglagay siya ng parang gano'n. May time limit na. Drawing lang yun. Actually, Drawing lang siya. Drawing lang. Yung tablet po di ba? Eh baka naman sa pong tablet lang po yan sa daming estudyante. Yung ginastos na din nasa Yung sa may, mga kalye, mga sa may, sa mga kalye. Isasagot ko Wala po. Wala. Wifi ulit. Pwede ko pong sabihin. Konsehan. Ang anak ko po ay maraming naglabi sa Ramon Magsaysay High School. At yung principal ko ako may GPTA na mahabang panahon sa Ramon Magsaysay. Yung sinasabi po na yung libreng wifi, meron doon silang tinayo ng programa. Pero hindi po nag-work yun. Matagal po ako sa Ramon Magsaysay. Ito yung sinasabi po niyo yung tablet, lagi po sira yun. Alam niyo po ba ilang beses ako nagpagawa ng tablet? Sa anak ko? Hindi po, wala po hindi po siya durable. Ang ibig sabihin, hindi ko napapakinabangan ng tama. Kaya nga po sinuli yung lahat ng tablet, sira ko lahat yun. Ayun na nga. Cherry po, Hindi cherry. ko contest po kuya kasi yung anak ko po, nakatikim naman ng tablet. Opo. Pa-AS po siya. Opo, pero lahat po ng sinuling tablet, wala po. Nasira. Hindi po, sa inyo siguro, pero more lahat po yun. Nakikita po kami sa Quiapo lahat na nagpapagawa. Lahat sa Quiapo po kami lahat, nakailera kami, nagpapagawa po ng tablet. Kaya mo, yung sinasabi po, ganito po kasi yan eh. Pag sinabi po natin na good governance, sinasabi po nagbigay, hindi po nagbigay ka lang. Pag nagbigay ka lang, hindi ibig sabihin na hindi sustainable. Sa iba pong lungsod, ang binibigay po Samsung. Dapat quality. Ganito na lang, kung siya may programa sa mga mag-aaral, salamat po sa inyo yun. Eh di sana hindi po na natenga yung pagpapagawa ng Mariano Policy at Ramon Magsaysay. Di sana hindi natenga. Ang nangyari po, pinonstruct yan, pinakailaman, hindi tinapos. Ang nangyari sa mga mag-aaral, lumipat po ng ibang eskwelahan. So ibig sabihin, hindi natutukan, walang programa, at the same time, ang daming tambay sa labas ng mga bata na hindi po nag-aaral. Hindi po natin kinukondinan yung kanilang pamamahala. Pero sa pagkukulang, dapat isipin natin ano po talaga yung solusyon. Yun po yung sa amin. Hindi po kami nandito para manira sa kanila. Kundi ang gusto po namin, yung tamang paglilingkod, tamang pamamahala, at talagang totoong programa na makikita po ng taong bayan. Hindi lang dahil ngayon ang picturean. Subaybayan po natin yung lahat ng programa. Doon makikita po natin kung talagang may programa. May survey po ba ang ongoing sa mga inaarang mo? Pakilala po ba kayo? Actually, sa dami po ng survey na nakikita ko, kasi ako hindi naman ako nagpa-participate, sinasama lang po nila yung pangalan ko, nag-number 1 po ako dyan, number 2, number 1, kami pong dalawa ni Yorme ang naglalaro kung sa numero ng 1. So, tatanong nga sana, kanino sa apat kayo medyo nakamaan? So, nasabi nyo nga, kayo ni Yorme pala ang nagwawalan.
sagitan. Yes, sana nga makita ko siya kasi laki ko lang naman siya. Hindi naman siya lamang sa akin sa height. Hindi naman siya ganun katangkad. Ang akin lang, taga Maynila talaga ako kahit nilabas mo birth certificate ko. Doon ipapatunayan sa inyo na ang pagmamahal ko sa Maynila ay sobra-sobra dahil ako po ay pinanganak at lumaki sa Maynila. Dito po nakita sa aking lolo, mula sa aking mga lolo at lola, sa magulang ko hanggang sa akin. So yung pagmamahal sa Maynila, hindi na po question yan. Kasi akala ko nung bata ako, habang lumalaki ako, dahil Premier City ang Maynila, akala ko magiging mala New York City, akala ko magiging mala London or Singapore man lang. Pero ano pong nangyari, habang nakakaedad po ako, mas lalo ko nararamdaman, kaya pala marami nag-a-upload. Kaya pala yung magulang mo, kailangan pang pumunta ng probinsya para magtanim. Dahil wala pong hanap buhay sa Maynila. Naging kawawa po talaga tayo. Kung tutuusin lamang, ang Maynila, alam naman natin yung Forbes na survey na lumabas, pang-5 po ang Maynila sa pinaka-pinatatakutang bungsod sa buong mundo. Ngayon po, tayo ay nag-number 1 sa Southeast Asian countries na number 1 na pinaka-dangerous na city. Manila. So, ibig sabihin, ano pa kung matatawag natin sa Maynila? Lugmok na at sukula na ang kahirapan na hindi naman po pwede bilang isang Manileño ay umupo ka na lang sa bahay at hintayin mo na maransak yung bahay mo dahil talagang wala ka na magagawa. Kundi kailangan lumabas ka, yung resources mo, yung pagmamahal mo, pagmamalasakit mo, ilabas mo dahil doon pwede mong masabi makakatulong ka talaga. Pero aminin nyo rin po ba na marami naman napaganda sa iyo sa Manila? Ang alam ko kung nakita ko lang hindi naman po ako bias pero dito lang sa Binondo, yung dinadaanan ko po dyan, yung mga poste na sa halos labas na ng perimeter na hindi naman dapat gano'n kasi dapat malaki yung kalsada. Yung pagpapaganda ng Maynila, natural lang po yan. Pero kung magiging sagaba lamang sa daan, hindi na ako pagpapaganda tawag dyan. Hindi pwedeng paglaruan ng Maynila na dahil lang meron kang pinatayong poste, inilawan mo, nilinis mo pati vendors, tinanggalan mo ng hanap buhay. Hindi ibig sabihin nun, programa na yun. Kasi kung nakaka-permission naman sa tao, hindi naman natutulungan, ano pong programa yun? Di po ba? Compared to the other mayors na nagdaan, si Yorme nagpaganda. Actually, kung maganda ang Maynila, sana hindi mabasura ang Maynila. Sobrang daming basura po ngayon. So, wala yung dating pinalinis niya dati, wala tayo. Kasi pagpapalinis naman sa Maynila, natural lang naman po yan Actually, programa naman ng bawat barangay na mag-maintain ang cleanliness. Pero pag naging mayor ka, city mayor, little president yan, ibig sabihin, ang programa mo pang taong bayan, hindi lang pang kalsada. Kasi kung pang kalsada, hindi naman nakakain yung kali Kasi pag nagutom kayo, nakabara yung mga jeep po doon. Dumadaan po kasi ako doon. So, nawala na po nung siya. Nawala, nasa na po yung hanap buhay ng mga tao. Nawala na din. Hindi yung mga jeep nakabara po doon. Hindi makadaan. Yung trafiko po na sinasabi po ninyo, tayo madaling appreciative kasi ang Pilipino Pero dapat isipin po natin, mas marami po yung nangangailangan ng programa na pangkabuhayan na direkta sa tao. Yung pangkalusugan na dapat lahat ng barangay health center ay may gamot. Na dapat yung ospital ng Maynila hindi pinagbenta, kundi dapat lagyan ng makabagong kagamitan na magagamit po ng taong may sakit. Dahil pag pumasok ka ng ospital, ini-expect mo, lalabas kang magaling. Anong nangyayari? Imbis na gumaling ka, ma-stress ka pa. So, dapat ito yung mga programa bilang isang mayora o mayor ng Maynila. Hindi lang yung pangkalinisan kasi pwede mo nang iata siya sa barangay Meron naman po tayong DPS na pwede mag-maintain yan. Pero yung pagpapatayo ng mga poste, pag-aalis ng mga jeep, hindi po programa ng isang mayor yan. Hindi programa lang yan na dapat dagdag lang po yan. Kundi dapat ang programa, ang mga senior citizen na bibigyan sa tamang oras, may gamot, may programa sa mga mag-aaral. Nakikita po dapat natin ng lahat ng yan. Alam natin sa Maynila, marami po ang depressed areas. Marami pa rin ang mga lupain dyan na walang titulo. Yung mga landmark na nawala, katulad ako po, dito ako nakatira sa San Andres, ang SASES na napakatagal na, 1940s pa, hindi pa tayo pinapanganak, nandyan na po. Pero bakit nawala?
Ano pong ginawa ni Yorme? Ginawang condominium. Eh yung ba, pabahay ba sa may hirap yan? Ang bayad, 8,000, 5,000. Ano pong klaseng programa? Yung paglalabasin mo pa yung isang mahirap na wala nang tirahan. Gusto mo pa yatang magnako para lang makabayad ng 5,000, 8,000? At bakit tinanggal yung health center na nakakatulong sa barangay? Pagdating ng may sakit ang anak, ang senior citizen, hindi mo na kailangan dalhin sa ospital. Yan po yung mga bagay na katotohanan. Pag po tinanggal, ano ang pinalitan? Tinayo po ng kondominium at binenta. Sinabi, para daw sa mahirap. Paano magiging para sa mahirap yung 5,000 to 8,000 pesos na babayaran? Eh kahit empleyado ka, mahirapan ka magbayad ng 8,000. So nasaan yung programa? Hanggang picture lang ba yung programa ng mayor? Hindi na po tayo papayag. Kailangan maging transparent ang programa ng mayor at ilabas ang budget. Ang gusto ko pong mangyari, yung budget ng Maynila na 34 billion a year, kailangan ipakita nila saan na po ang programa. Dahil hindi na po pwede na yung pinaghirapan ng taong bayan, yung pagbabayad ng tax, nagpapakamatay tayo, bayaran yung amilyar, na nakawin lang ng ganon at dadali lang sa programa na hindi naman makakatulong sa atin. So pag nanalo po kayo, yes, yan ang gusto ko. Para sa susunod na eleksyon, wala na magka-interes na tumakbo dahil alam ko na at alam ng taong bayan kung magkano talaga pumapasok. 34 billion, imagine. Pesos. Pero nasaan po ang Maynila? Alam po ninyo kung mag-iikot kayo sa Maynila, alamin niyo po ang buhay ng tao, napakahirap. Hanggang ngayon, nagbuburol pa rin sa kalsada. Hanggang ngayon, ang mga tao nakatira sa kalsada. Nasaan po yung programang pinagmamalaki nila? Di dapat ginawa nila noon, ba't hindi pa nila ginawa? Hindi lang paglilinis po ng kalsada, ang dapat linisin mo hanggang sa kaloob-looban lahat ng hirap ng tao. Natural lang linisin po natin ang Maynila, pero bukod doon, ano yung hanap buhay ng mga taong bayan na inalis mo? Lahat ng programa, tignan po natin kung sino ang maaapektuhan at dapat sino ang makikinabang. Kapag ako po nabigyan ng pagkakataon, lahat ng yan ilalabas ko talaga. Dahil yan ang gusto ko sa Maynila. Yung tunay na pagbabago na maramdaman kasama aking Vice Mayor na si Ms. Remy Oyales, ang aking mga konsehal, na gusto kong malaman ng Manileño na may tao pa rin totoong maglilingkod sa Maynila.